Hello guys, good evening. Good evening po sa mga manonood. Good evening Pilipinas, good morning Saudi Arabia. So, dahil po day po natin ngayon, so magbibigay po tayo ng kaunting kaalaman. Ito po ay para po sa lahat po ng OFW. By the way, kabayan, tingnan mo po ngayon yung passport nyo. Baka hindi nyo po alam kung kailan po ang expiry date niya. Okay po, so ito pong iahatid ko po sa inyo ngayong gabi ay related po ito sa passport. Okay po, so dahil nga medyo siyempre ang passport po natin ay 5 years. So by the way, yung passport ko po ay pa-expire na po ngayon na July 2021. So ninanais ko po siya na i-renew para po hindi po tayo hassle just in case mag-isip po tayo or kung ano man po ang hakbang o kaya ay ang COVID sa buong mundo po ay matatapos na. So dahil nirenew ko po siya kasi just in case po mag-vacation na rin po ako kasi bali ngayon pong darating na June, so bali dalawang contract na po akong hindi nakapag-vacation. Okay po, so matagal ko na rin po talagang gustong i-renew yung passport ko. So dahil ito nga po si coronavirus ay nananatili pa rin dito sa ibabaw ng mundo, hindi pa rin po siya mapuksa-puksa. So ang ending niya po ay dahil po sa limit lang po yung kanyang binigay po na oras para po sa lahat. Kumbaga, example, si consulate dahil may parameter na kumbaga may limit lang po siya na pwede pong ibigay po sa atin kung ilan lang po yung tao mag-renew po araw-araw. Dahil po doon, so medyo busy po tayo ng kami sa trabaho, nakakalimutan po natin mag-renew na ng ating passport or else tinatamad o kung ang pag-renew po natin ng passport ay management ika nga, kumbaga sabi natin next month na lang po ako. Okay, ngayon po na week i-renew ko, kumbaga tayo po lahat ay may oras or time para po kailangan po natin i-renew yung ating passport. Ano po ba kayo, ano po kabayan? So dahil po dito, yun nga po hindi ko po yun nga po ang coronavirus ay hindi pa rin po napupuksa. So hanggang ngayon, so dahil nga po doon ay medyo hassle na tayo. So ngayon po ayon po sa ating government, okay, dahil nga po sa ibang mga pahalagan, ina-announce naman po nila kung kailan po dapat i-renew yung ating passport. Okay, so mostly dapat before 1 year bago po ma-expire yung ating passport, kailangan na po natin siyang i-renew. Okay, so lalong-lalo na po nandito po tayo sa kaharian ng Saudi Arabia or else kung saan man po kayo sa sulok ng mundo. Dahil ito na po yung pagkakataon nyo na mag-renew. Dahil kahit ako nga po, ayun nga, sinasabi ko po sa inyo, ang passport ko po ay July ngayong taon na po, 2021 may expired. So yun nga po, dahil na-alarm na po ako kasi gusto ko na rin po talagang i-renew yung passport ko nga. So dahil yun nga yung sabi ko po, 1 year or depende po sa inyo, basta ang importante po hindi po siya mapaso bago po kayo mag-isip or bago po kayo mag-vacation. Kasi ang ending po niyan, kapag hindi nyo po ngayon na nilakad ang inyong passport or ni-renew, so may tinatawag po tayong extension. So halimbawa, July ngayong 2021, na-expire na po yung passport nyo. So ang ending nyo rin po niyan, magpapa-extend po kayo sa consulate. So remember po, kapag nagpa-extend po kayo ng inyong passport,
magbabayad po kayo ng another fee. Hindi naman po siya kalakihan. Ayun nga po yung kapag halimbawa po na expired na yung passport nyo, gusto nyo na rin pong mag-vacation or mag-exit, okay? So, ipapa-extend nyo po muna yung inyong passport. So, kapag halimbawa po na-expired na po siya, so ang extension po ng ating passport ay, halimbawa, nandito po kayo sa Saudi Arabia ngayon, na-expired na po yung passport nyo dahil nga medyo hassle nga, di ba? Dahil nga po sa corona, or dahil busy po kayo sa trabaho, or nakalimutan nyo, or bahala na, or kaliwali hanggang ma-expire yung passport nyo, hindi nyo po siya nilakad as yun nga po yung pag-renew nyo. So, inuulit ko po ang renewal po ng ating passport at least 1 year before expired. So, yung akin po ay 5 months na lang, so may expired na. So, ngayon ko pa lang po siya na isipan i-renew. Okay, so, by the way, ito pong passport ko, bali nakadalawang renew na po ako dito sa Saudi Arabia. Kasi yung passport po, yung una, 5 years lang po yung validity ng akin. So, ngayon po, nakita ko kaganina dun sa consulate, nakita ko dun sa, kasi ang by the way, ang pag-renew nyo po pala, halimbawa nag-renew po kayo, so pipicturean kayo sa taas, okay? So ngayon po, ang dati po kasi yung pagte-type nila ng mga information, hindi po nakaharap sa inyo. So may sarili po silang computer, sila na po mismo yung magte-type ng mga information nyo. Noon po yun. Pero ngayon, meron na po siyang, habang po tinatype niya yung mga information nyo, so meron na rin po sa harap nyo computer, camera, fingerprint, okay? So ngayon, nakikita nyo na rin po doon sa harap nyo, meron po kayong screen din doon, makikita nyo po yung mga information nyo na tinatype ni ma'am regarding po doon sa mga information nyo po sa passport. So nakita ko po doon sa information, yung validity po 5 years. So ngayon nagtaka ko, ganun ko po si ma'am, 5 years po ba yung validity? Kasi di ba narinig ko na matagal na nung kay Tatay Digong pa, 10 years na po yung validity. Pero dahil ngayon tinanong ko si ma'am, sabi niya, antay-antay lang po kayo, sir. So, inshallah, ayun, sa awa ng Diyos, sana 10 years na din. Kasi para hindi na po tayo lagi nag-renew ng ating passport, para hindi po tayo hassle, dagdag payment, dagdag cost. Diba? Tama po ba, kabayan? So, makikita nyo po doon 5 years. So inshallah, 10 years. Okay po. So, yun nga po, kapag inuulit ko, kapag na-expire po yung passport nyo, ipapa-extension nyo po siya. Ang extension po ay 80 riyal. Okay po, 80 riyal lang po siya. Then, halimbawa, ganito po yung, sir, na-expired na yung passport nyo. Tapos, matagal lang expired, or sabihin natin 1 month ago, 2 months, or 3 months ago. So, gusto nyo na mag-exit. Okay po. Ngayon, yung nga yung sinabi ko, ipapa-extend nyo po yung passport nyo. Hindi po kayo makaka-exit na ang passport nyo po ay expired. Kailangan nyo po siyang i-renew. Kasi ang validity po ng, halimbawa po, exit na po kayo, so i-renew po nyo muna ang passport nyo bago po kayo bibigay ng ticket. So halimbawa, tapos na po yung kontrata nyo, so gusto nyo po mag-vacation. Okay, so na-expired yung passport nyo. So ang gagawin nyo po, ipapa-extend nyo po siya, tapos renew. So yung hindi po kayo basta-basta bibigyan ng ticket hanggat ang passport nyo ay hindi po siya validity at least 6 months. Okay po, at least 6 months po before expired, bibigyan po kayo ng air ticket. Pero mas maganda po, yun nga po yung sinasabi ko, para hindi po tayo mantala sa mga ganito,
ito po kasi yung experience ko dati. Yung passport ko po ay expired na ng July 2016. So ngayon po gusto ko po mag-vacation. Kahit 1 month expired na po yung, kahit 1 month before expired po yung passport ko, hindi po nila ako pinayagan na magkaroon po ng air ticket. So ang ginawa ko, pin-extend ko po siya, nag-antay po ko ng passport, ng bagong passport. So ang ending po, yung vacation ko, nag-extend po siya. So halimbawa, gusto ko mag-vacation ng June kasi nga tapos na po yung kontrata ko, hindi po. Kasi yung passport ko rin, na-expired po siya ng July. So hindi po siya allowed. Ngayon, nagantay po ko ng 45 days. Ayun, sa awan ng Diyos, dumating po yung passport yung bago. So nag-vacation po ako January na po. Ganun po siya. Kaya paalala lang po sa ating mga kababayan around the world. Regarding po dun sa mga passport nyo po, titingnan nyo muna ngayon kung expired na or kailan. So inuulit ko po, kapag halimbawa tapos na po yung kontrata nyo, halimbawa 1 month na lang siya, so bibigyan po kayo ng air ticket kasi pa-exit na rin naman din po kayo, pero ipapa-extend nyo po muna sa consulate. Okay po. Ngayon, kapag halimbawa continuous po yung kontrata nyo sa inyong kontrata ngayon, kasi tapos na nga, so siyempre excited ka mag-vacation, hindi ka po bibigyan ng air ticket ng yung company kapag ang passport nyo po ay 1 year before expired. Okay po, so yun nga po ang lagi kong paalala, titingnan nyo na po yung passport nyo ngayon kung kailan po ang expiration. Ang inuulit ko po, ang validity po, kumbaga bago nyo po i-renew ang yung passport 1 year before expired. So dahil pwede pa naman po yun lang naman po yung paalala ng ating government, 1 year before expired. Kasi nga yung akin 5 months na lang po bago ma-expired. So hindi pa naman po siya alarm, okay lang naman po, tinanggap naman sa basta importante po kasi ang purpose nila po bakit po natin kailangan i-renew na agad. Kasi tulad yan, gusto mo mag-exit, may problema dahil yung passport nyo po kailangan 6 months before ma-expire bago po kayo mag-vacation or mag-exit. Okay po. So kasi hindi po sila po nagpo-provide ng ticket kapag ang passport nyo po ay 1 month before expired. Mas lalo na po kapag ka-expired ang passport nyo, hindi po kayo bibigyan ng air ticket. Yun po ang standard po. Ngayon dahil po ay medyo hindi pa po nawawala yung coronavirus po around the world, depende po yun sa country. So ngayon po ang Saudi Arabia po ay dahil nga po medyo hassle tayo, so ang General Consulate po dito po sa Jeddah nagbigay po sila ng advisory regarding doon po sa pag-renew po ng passport. Kasi nga at least para po aware po kayo. Okay po. So ito po, paalala lang po nila, magsisimula ang paglista para sa mga slot tuwing 7 AM kada araw-araw po yun, except po kapag Friday. Okay? So magsisimula ang palista para sa mga slots tuwing 7 AM kada araw. So ihanda ang Tawakana application. So dapat po meron po kayong Tawakana application upang hindi maabala sa pagpasok sa konsulado. Dahil yung Tawakal na po is matagal na po yan na advisory ng Saudi government, kailangan po i-upload natin. So alam niyo naman po siguro kung ano po ang Tawakal na. So ngayon po ay requirements din po siya ng ating konsulado yan sa Saudi Arabia. Requirements po ang Tawakal na, kasi ang Tawakal na po doon po nila makikita kung ano po ang nilalaman ng iyong record dito po sa Saudi Arabia. Okay po, so ipakita ang barcode sa security pag napasok. So mas maganda po
paalala lang po kabayan, so bago po kayo pumunta ng konsulado, kung ano man po ang inyong lalakarin sa consulate, so kailangan po mag-download po muna kayo ng Tawakal na. Then syempre naka ano na po kayo dun sa Tawakal na, naka in-up online, kasi sa Tawakal na po, doon po makikita po ano po ang record nyo regarding po sa health status nyo po. Okay po, bilang pagsunod sa bagong direktiba ng pamahalaan ng Saudi, hindi maaaring mag-antay sa loob ng konsulado ang mga may slot sa PM schedule. So kapag kasi yung ano sa pag-i-slot or sa slot po ng ano po niya ng passport, pag-renew, ang tinatanggap lang po nila sa umaga ay 30 na katao. Okay po, 30 katao lang po ang tinatanggap dito po sa konsulado sa Saudi Arabia po. Ganon din po siya sa hapon, 30 na katao lamang po ang tinatanggap. So ang ending po nito, para po hindi po kayo makipagsiksikan or para aware po kayo, so aga-agahan niyo po. In short, first come, first serve. Okay po. Bakit po ganito yung protocol ng ating konsulado? Para po maiwasan po ang pagkalat ng coronavirus. Ito po ay direktiba po galing sa Ministry of Health ng kaharian po ng Saudi Arabia. Okay, so ngayon po, ang mga may slot sa PM schedule ay dapat bumalik ng alauna ng hapon para makakuha ng serbisyong pang-konsular. So, yun nga po, pupunta po kayo ng alas 7 ng umaga, depende po sa inyo kung mas maganda siguro kabayan kung aga-agahan mo sa na pumila. Pero siguro hindi naman lahat siguro nag-renew ng passport, paalala lang naman po ito. So, sa umaga, ang tinatanggap lang po nila ay 30 na katao. At sa hapon din po, 30. Okay po. So, ito po, visa service are suspended until further notice. So, yung lahat po ng mga kukuha po ng visas, suspended po muna sila for further notice po. Okay po. So, ngayon, so, by the way, doon po pala sa mga magtatanong po, iulit ko po, ang pag-renew po ng ating passport, ang cost niya po ay 240 riyal. Yun po yung cost ng bagong passport kapag mag-renew po kayo. Riyadh and Jeddah Consulate. Okay po, so 40 riyal po ang cost na. Okay po. So, ngayon, may advisory note po dito ang ating consulate. New location of the Philippine e-passport renewal center Jeddah near Sarawat Superstore. Lumipat na ang Philippine e-passport renewal center Jeddah malapit sa Sarawat Superstore. Okay po. The Philippine Consulate General in Jeddah wishes to inform the public of the following update regarding the e-passport Renewal Center Jeddah, PARC Jeddah. PRC Jeddah has moved to its new location at the Bin Lausad Building beside Jeep Express Cargo near Sarawat Superstore along Madina Al Munawara Road. Naisipalam ng konsulado ng panlahat ng Pilipinas sa Jeddah ang mga sumusunod na impormasyon tungkol sa e-passport renewal center Jeddah, PARC Jeddah. Lumipat na ang PRAC Jeddah sa Bin Lausad Building katabi ng Jeep Express Cargo malapit sa Sarawat Superstore sa Madina Al Munawara Road. Yun po. So, dito po sa totally itong bagong paglilipat po nila ng location para po sa pag-renew po ng passport, hindi ko po alam to. So dahil po blinag ko po siya ngayong araw,
after ko po ng pagkagaling po ng Jeddah ng ating konsulado, dahil naalarma din po kasi yung passport ko 5 months before po may expire. So dahil busy din po ako sa trabaho at diba dahil nga po may pandemic pa po tayo dito sa Saudi Arabia, so hindi ko po alam kung ano status po regarding sa pagpaparenew, anong araw pumunta, anong oras, tumas ba yung cost, diba? So yun po yung natuklasan ko. So kaya ako sinare ko po sa inyo, blinag to kasi ito po yung experience ko. Okay po. So ang PRC Jeddah ay tatanggap ng application para sa pag-renew ng pasaporte mula Sabado hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. So paalala lang po, kapag ano po kayo ng passport, mag-renew mula Sabado hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, at sundin ang first come first serve na sistema. Yun nga po yung nabanggit ko kanina, kailangan lang po 16 na katao ang kailangan pong pumasok sa ating konsulado. Inulit ko po, 30 sa umaga, 3 hapon. Yun po yung kanilang tuntunin sa mga gusto po mag-renew ng kanilang pass. Okay po. Ito po yung mga sumusunod. Dalhin ang mga sumusunod na documents, okay? Nasagutan na application form mula sa, ayun, ito po yung website, okay? Ilalagay ko na lang din po sa baba yung ano po ng passport link. Kasi meron pong ang ating konsulado po dito sa Jeddah, Saudi Arabia, meron na po silang online application. Kung hindi po kayo hassle, meron na po sila. Okay po. Original na pasaporte. So, siyempre, huwag niyo pong kakalimutan na dalhin niyo po yung inyong lumang passport. Kumbaga yung malapit na pong ma-expired. Kasi ipapasirox niyo yun. Yun. Then, kopya ng data page ng pasaporte na paalala, ang mga hindi magdadala ng kopya ng data page ng kanilang pasaporte ay maaaring magpakopya sa in-house photocopying service ng PARC na nagkakahalagang 2.19 riyal. 2 riyal ay 19 halal bawat pahina. So, pinapaalam din sa lahat ang mga sumusunod na charges para sa pag-renew ng pasaporte sa, yun nga po yung nabanggit ko na paglilipat nila dun sa location. Okay po. So, passport renewal fee, 240. BFS service fee, 103. Total cost, 343. Ito pong cost na to, na 343 riyal, ito po ay diyan po sa Philippine e-Passport Renewal Center, yung bago po nila. So kapag diyan po kayo nag-renew ng passport nyo, kung malapit na lang din po kayo dyan sa may Sarawat Superstore, so meron po dyan tayong bagong branch lumipat po. So ang cost niya po ay 343 riyal. Unlike po dito po sa mismo, sumadya po kayo sa ating konsulado, diyan po sa Jeddah Consulate, ang cost niya po ay 240 lamang. Okay po, so at least may idea po kayo. Ngayon po, maaaring magbayad gamit ang cash, debit or credit card. Ang pag-renew ng pasaporte sa PRC Jeddah ay dagdag na paraan lamang ng pagkuha ng serbisyong ito. Maaari pa rin mag-renew ng pasaporte sa konsulado. Okay po, so dahil yun nga po yung kung hindi naman po kayo hassle or malapit lang po kayo dyan sa Sarawat Superstore, so meron na po dyan na bagong
PERC Jeddah passport location. So, yun nga po, 343 po kapag kailan po kayo nag-renew. Ang doon po sa ating konsulado is 240 lang po yung cost ng passport. Okay po. Kailangan na personal na pumunta ang aplikante para sa passport renewal. So, regarding po dun sa pagpaparenew po ng inyong passport, for your information, mga kababayan, kailangan kayo po ang pumunta, hindi po yung kahit sino. So, kayo po mismo pumunta kasi kukunan po kayo ng picture, actual na pong picture. Pangalawa po, kayo po magpapirma. Pangatlo po, kayo po ay kukunan din po kayo ng fingerprint. Okay po. Kaya yun po yung purpose niya kung bakit kayo po ang mismo maglakad ng iyong pasaporte. Okay po. Ang mga pasaporting nirenew sa PERC Jeddah ay kukunin din sa PERC Jeddah kapag available na. So, ganito po yan. Kapag ka nag-renew po kayo din sa PERC Jeddah, dyan po sa may Sarawat store. So, dyan po kayo nag-renew, dyan nyo po rin kukunin yung inyong passport kapag ka available na or kapag ka dumating. Halimbawa, dito naman po sa ating konsulado, dito din po kayo nagpa-renew, so doon nyo rin po kukunin yung inyong passport. Okay po, so by the way, ilang araw po yung passport pinaprocess? Ilang araw po kayo mag-aantay? 45 days po kayo mag-aantay. So, paano nyo po malalaman na nandiyan na po yung inyong passport? Okay? Punta po kayo sa website ng Philippine Jeddah Consulate. Doon nyo po makikita sa kanilang website. Okay po? Yun lang naman pong information para po makita nyo po na ang inyong passport ay nandiyan na po. Okay po? PERC Jeddah will receive passport renewal application from Saturday to Sunday 8 a.m. till 4 p.m. on a first come first serve. Bring the following documents form with you. Fill up the application form from the website. Okay. Original passport, photocopy of the data page of your passport. Note, those who are unavailable to bring a photocopy of the data page of their passport may avail of the in-house photocopying service of the PERC, which charges 2 Real point 90 halala. So, ako po, kagalina pagpunta ko po dito po sa konsulado, hindi po ko nagbayad ng ganitong halagang 2.19 halala. So, binigyan lang po ako, ayun. Tapos binilaban ko na, so pumunta na po ako dun sa cashier. Okay? So, passport renewal at the PERC Jeddah is only an additional option. So, halimbawa, yun nga, malapit po kayo sa Sarawat Superstore. So, pwede na po kayo na kung saan po kayo malapit. Kung may nagmamadali po kayo. So, ako kasi, hindi ko alam kasi yung may ganon. So, pumunta po ako ng consulate po ako nagpa-renew ng passport ko. This is not mandatory. Passport may still be renewed at the consulate. Pwede rin po kayo sa consulate. So, hindi ko nga po alam na meron dyan. So, pumunta ako ng consulate. Personal appearance is required at all times for passport renewal. So, yun nga po, kailangan po kayo ang pupunta para po masaksan nyo na kayo po mismo ang kukuha ng passport. Kasi kukuha na po kayo ng picture. Kayo po magsisign, kukuha po kayo ng fingerprint. Okay po. Passport renewed at PERC Jeddah should be claimed at PERC Jeddah once it already available. So, yun nga po yung kaganya na sinabi ko sa Tagalog, kasi ito in English ko lang naman din. So, kapag available na daw po, kung saan po kayo available na kumuha ng passport, sa consulate or sa PERC Jeddah, so doon nyo po kukunin yung passport. Okay po. Paano nyo po malalaman ang inyong passport ay nandiyan na?
Okay, paano po ba kabayan? Ganito po yan. Pupunta po kayo sa website ng, ito po yung, ilalagay ko po sa baba yung link ng website. Okay po. Ito nga po pala kabayan. So, halimbawa nandiyan na po yung passport nyo. Ano po ba yung mga requirements para maklaim po yung inyong passport? Halimbawa, ikaw mismo, wala kang kasama dito or andyan na nga, so ikaw lang. So, halimbawa, first time mo. So, ang unang gagawin mo, magdadala ka dadalhin nyo po yung original na pasaporte at saka yung official na resibo. Kasi yung yung passport nyo po na luma, kasi nandiyan na nga yung bago yung passport, so kailangan nyo pong ipipresent pa rin yung luma yung passport. Okay? Kapag halimbawa, busy ka sa trabaho, may kasama ka, so inutusan nyo po siya na siya po yung kukuha ng iyong passport. So, ang mga kailangan para makuha ng isang kinatawan. So, ito po yun, original na pasaporte ng may-ari. So, yung may-ari po, dadalhin nyo yung kanyang passport at saka yung resibo. Okay, sulat na nagtatalaga ng kinatawan. So, halimbawa, si tropa mo, siya nag-renew ng passport, so hindi siya makakapunta. So, magsusulat po siya na nakatibayan or nakatunayan na ikaw yung kukuha. Then, perma niya sa baba. Yun. Then, copy ID ng kinatawan. So, halimbawa, ako yung kinatawan, so magpapa-xerox din ako ng picture ko, ng ID. So, ayun, lakip lahat yun. So, ayun, yun po yung mga requirements niya. Yun po yung mga requirements niya, mga kababayan, para po sa mga update po ng ating passport ngayon. Ayun, sana itong vlog na po ito ay nakatulong po sa inyo, lalo na doon po sa mga bago pa lang po dito sa Saudi Arabia, hindi nyo po alam kung paano i-renew yung passport. Please meron po kayong idea. Okay po? Maraming salamat po.